Tanghalian na, tikman ang mga masasarap, katakam-takam at nakakabusog na talakayan ukol sa ating mayamang pananampalataya. Halina't magsalo-salo tayo sa Kwentuhang Katoliko. Maya pagtupuke kagaluguran makiramdam ng ketipuking Kwentuhan Katoliko king 91.9 Bright FM in Katamang Archdiocesan Radio Station. Ako po Shirley. At ako naman po si Doris. Dahil wala po si Sister or Miss Karen, ako po muna yung makakasama nyo kasama ni Tita Shirley dito sa oras na ito. Opo, pareho kasi at you can ACCHD si Among saka si Tita Karen. Okay. Itutuloy natin yung kwentuhan namin kahapon. Okay. Napag-usapan namin tungkol sa Advent. Yung topic namin ay tungkol sa Advent. So, yun, kahapon, napag-discuss namin yun, mga binabasa ba sa pag-Advent na yung mga gospel readings. Ay, opo. Mm-hmm. Oo. So, kahapon, na-discuss namin yung first week, yun kay Isaiah, the prophet. Mm-hmm. Kaya lang, unahin natin muna yun, nag-text, sabi niya, Opo. Katulad ba daw ng Lent yun Advent na 40 days? Sabi ko, hindi po siya 40 days yun Advent. 4 weeks po siya. Okay. Actually, kung minsan, hindi man siya tumatama ng 4 weeks, di ba? Opo. Kung, let's say, kung wala po tayong liturgical calendar o yung tinatawag natin ordo, pwede po tayong tumingin sa regular na kalendaryo. So, kung yung December 25 po, tumatama ng Monday, okay. Let's say, kung Monday yun, December 25 at tumama ng Monday, aatras tayo, bibilang po tayo ng 4 na linggo or Sundays, yun pang-4, yun ang magiging first Sunday of Advent. So, parang babalik lang, Tita Shirley. No? Babalik tayo. Lunes, tapos yung kahapon, siya yung pinakadulong Advent. Yung yun ang fourth Sunday of yun Advent. Ang magiging fourth Sunday of Advent. Opo. At pag ganun ang nangyari, 21 days lang yun Advent. Ayun, so parang wala siyang eksaktong ilang araw. Ano po? Kasi nagmo-move yung days. Ngayon, kung December 25 naman at tumama naman ng ng linggo mismo, katulad ngayon, no? Linggo siya. Opo. So, magmo-move ka rin ng 4 na Sundays or 4 na linggo. Opo. At doon ang umpisa ng first Sunday of Advent. Which so, is pag mas mahaba. So, pag ganun ang nangyari, nagiging 28 days yun Advent. Yun ang pinakamahaba. 28 days yung pinakamaikli. 21 days. So, depende po doon sa number, kung kailan po nag-umpisa yung first Sunday of Advent. So, ang decision dyan ay kung kailan po babagsak or tatama yung ating Christmas Day. Oo. Doon po tayo magbibilang ng mga linggong dadaanan niya. Oo. Ayun, opo. Dinaanan niya. Dinaanan. Oo. Dinaanan niya. Oo. Opo, yun. Oo. Ayan, So, pwede pong malinaw po yata yung pagkaka-explain nyo nun, Tita Shirley. Malinaw na malinaw. Kaya ang pinaka-early na Advent talaga November 27. Ayun. Okay na po yun. Sana Okay. mag-text siya at sabihin niyang malinaw na malinaw. Okay. Itutuloy natin yun. So, kahapon natapos namin yun. Baka may gustong sumali kung ano man na topic tungkol sa Advent, yung experience nila, o kung mayroon silang gustong itanong, pwede naman silang mag-text sa ating mga number na ito. Bago natin ituloy yung natin, second week natin. Pwede po nyo kaming makakwentuhan at makasama sa pag-text nyo po sa smart number 0918-351-8282. For the Globe subscriber naman po, 0915-954-1303. And for the Sun Network, it's 0923-231-4124. At kung kayo naman po ay pwede maka-access sa live streaming, meron naman po tayong i-access nyo lang po yung www.ustream.tv
/channel/Bright FM 919. Okay. Sali na po tayo. Opo. Ka-friends. Habang mag-break time po, para king makuya mapila na paganaka at kanta. Kumislap sa pastulang kinukop ng gabi. Ang hatid ay balita ng pagbubunyi. Sinilang sa may saksaban, pastol ng sangkatauhan. Kuminang sa hiraya ng ibang lupain. Maglakbay at magtungo sa landas ng bituin. Hanapin ang Haring Magong, ang hari ng mundo. Ang liwanag ng talang gabay na sumilang sa mundong nahinay. Ginising ang diwa, o magsaya, ang Diyos sumaatin na. Ang bawat patnubayan o butihing bituin. Daigdig na alila ng lungkot at dilim. Ituro kay Jesucristo, pag-asa ng mundo. Ang liwanag ng talang gabay na sumilang sa mundong nahinay. Ginising ang diwa, o magsaya, ang Diyos sumaatin na. Sumaatin na ang tagapagpalaya. Magsaya ang liwanag ng talang gabay na sumilang sa mundong nahinay. Ginising ang diwa, o magsaya, sumaatin na. Sumatin na, o magsaya, sumaatin na. Sumaatin, magsaya. Magbalik po yung Kwentuhan Katoliko Kening 91.9 Bright FM. Tita, review natin yung mga pagbasa doon sa libro ni Isaiah. Okay, sige po, Tita Sher, no? Ang mga nabasa po natin noon, ng mga passages or verses is were from Isaiah chapter 9, verse 2. The people who walked in darkness have seen a great light. Yes, na sinabi natin, yung light is Jesus yun. Yes. Yeah. The next one is from chapter 2, verse 5. O house of Jacob, come, let us walk in the light of the Lord. Ayan, Tita Shirley. Mukhang napag-usapan nyo din naman po yan, no? At ang sumunod po dito ay from the book of Isaiah pa rin, chapter 30, verse 19. O people in Zion who dwell at Jerusalem, you shall weep no more. He will surely be gracious to you. At the sound of your cry, when He hears it, He will answer you. Yan. Then, next, Isaiah chapter 33, verse 22. For the Lord is our judge, the Lord is our ruler, the Lord is our king. He will save us. And from chapter 40, verse 1, give comfort to my people, says your God. For the Lord is our judge, the Lord is our ruler, the Lord is our king. He will save us. And the last Panghuli. one, from chapter 40, verse 3, a voice cries out in the desert, prepare the way of the Lord, make straight in the wasteland a highway for our God. Oo.
Yun din yun ang sa start ng second week na sinasabi natin ay patungkol kay St. John the Baptist. Yun din ang mababasa natin sa Matthew 3. Okay, so sa New Chapter Testament, 3, oo, sa New Testament. Chapter 3, verse 3. Opo. Yung the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight His path. Sabi niya. Sali, kumbaga, doon pumasok yung pag-prophesy ni Isaiah tungkol kay Diyos Jesus, no? Dito pumasok yung si John the Baptist. Siya yung sinasabi nila na tumatawag sa wilderness, sa ilang. So doon sa Biblia ng Kapampangan, mababasa natin doon, sabi niya, nga nang menaral Juan, yaing taong amanuan ning propeta Isaias, inyang nga nang sinabi ing siwala ning king disyerto kukulait na, isadyayo ing dalanan ning genu, itulid yula den dalan at tuntunan na. Yun. No? So very clear na yun ang tuglong ba yun? Yun ang kasunod. Kadugtong, opo. O kadugtong ng propesya ni Isaiah. So yun, ikalawang pagbasa naman. Ito po yung kay from Matthew Matthew din. Oo. chapter 3, number 2. Repent, the kingdom of heaven is at hand. Oo. Yes, Tita Shirley. Nga ng menaral Juan, sumisi kayo at painggulot ka rin kasalanan nyo. Uling malapit ni ing kayarianing banwa. Dito. Yung the heaven is at hand, ibig sabihin, parating na, no? Although alam naman niya kung ano, kasi pinsan niya ang Diyos, si Jesus, di ba? Diyos anak, na pinsan niya yan eh. So, alam naman niya. Kaya alam din niya na in his heart, alam niyang i-explain na talaga nandyan na. No? So talagang siya yung taga-ready ng pagdating. Kumbaga, diba? Kaya para maging ready ka or para maging karapat dapat, sa Tagalog po yan, no? So siya yung nag-warning, no? Oo. Repent dahil padating na ang ating Panginoon. Oo, no? kasi ang hirap nga naman kung let's say, sasabihin nila, kahit na ano lang, kung anong posisyon mo dito, let's say mayor ka, pupunta ka sa isang bayan, wala naman nakakakilala sa'yo, di ba? So, parang mayroon mag-a-advance ang tawag na, punta doon na magsasabi, darating si mayor, ganun, magpapakilala na niya. Ganun din dito, di ba? Yes, ang hirap naman sabihin mo, ay, dumating yung anak ng Diyos, ganun. Na wala naman lang na magtuturo, sino pa pinag-uusapan yun, no? Ganun. Ang laki ng role ni John the Baptist. Ano po, Tita Shirley? Oo. Kahit na ang laki-laki ng role niya, tingnan natin kung ano yung kung ano itsura niya. Yes, oo. Ito ngayon, no? So, sa Matthew chapter 3, verse 4, now John wore a garment of camel's hair, and a leather girdle around his waist, and his food was locust and honey. Tita Shirley, parang, ano po ba yun sa Kapampangan? Sabi niya, gewaking buwak kamelyo ing imalan na susulod ng Juan, at babatyang gewaking balat animal, duron at pulot panilan ing pamangana. Tahi daw siya sa yung damit niya, gawa sa buhok ng sa balat ng camel. Camel siya. Sa buhok, ano po? Walang nakasulat ko noong camel sa Kapampangan. Balat animal, sabi niya, ganun. Yung leather, yun ang nakabalot sa waist niya. Imagine mo lang yung katinon, no? Opo, yun. At saka yung itsura niya, di ba? So, parang talagang ganun yung poverty ba na pinractice o yung sakripisyo niya na ginawa habang siya ay nagsasabi na padating na ang paghahari ng Diyos, di ba? So, papaniwalaan kaya siya ng ganun ang kaniyang itsura, ang kaniyang forma, Tita Shirley? Oo, kaya nga marami ang matataas sa lipunan ang hindi naniwala sa kanya eh. Karamihan sa lumapit sa kanya at naniwala yung mga mga makasalanan na tinatawag nila, di ba?
Pero ano yung explanation, di ba? Ina-explain naman niya na kung na-explain naman mismo sa kanya, Opo. tungkol sa kanya, Opo. di ba? Mhm. Ni Panginoon Jesus din sa yung susunod na reading. Ayan. Babasahin ko na po ba, Tita Shirl? Oo. So from chapter 11, verse 11, Amen, I say to you, among those born of women, there has been none greater than John the Baptist. Yet the least in the kingdom of heaven is greater than he. Yan. Oo. Sasabihan ng Jesus, sasabihan ko kaya kayo karinsablang taong linto keti kinyatu, alapang linto lalong marangal kaysa kang Juan. Makanyan man, impe ka mababang tao king kayarianing banwa, may git yung karangal kaysa kang Juan. Ano. So, ibig sabihin, kahit ganun yung itsura niya, kahit ganun yung sabihin mo pang hindi talaga siya mataas ang pinag-aralan o kung ano yung background ng buhay niya, so, sinasabi ni Panginoon Jesus na wala pang mas mataas o mas Makakahigit. marangal kaysa sa kanya, di ba? Kaya lang, kahit na sabihin mong dito sa mundo, siyang pinakamarangal, yung pinakamalit daw na tao sa langit ay higit pa rin sa kanya. Mhm. Kaya tayo, talagang pagkakapilitan natin makarating ng langit, di ba? Tsaka po yata, ganun talaga siya ka-humble. Oo, ganun Si nga, St. John kahambal. the Baptist, Oo. yun yung, I think, para po sa akin, ito ho yata yung talagang mensahe, no? Na Oo. parang, ganun siya meron kababaan loob, na parang pati yung pagsasabi sa kanya na, yun nga, supposed to be, wala pang greater than Greater, John, di ba? oo. Pero para kay St. John, talagang doon lang siya. Oo. Yun yung babanggitin sa susunod na pagbasa, Oo, di ba? Na very- parang, Yun humility niya, grabe, no? Mhm. At yun daw po yata, Tita Shirley, ang pinakamahirap gawin. Yun yung pinakamahirap na virtue. Nadinig nyo na po ba yung isang homily ng pare? Oh, alin doon? Sabi po niya, nadinig ko po one time, no? Kadami-daming virtues na pwedeng magkaroon tayo. Oo. I mean, yung katangian natin. You can be kind, di ba? You can be gentle, charitable, Generous, yan, lahat, everything. At Tita Shirley, kapag yan ay sinabi mo na ikaw ay kind, ikaw ay generous, mababawasan ba ang pagiging kind mo or generous? Oh. Palagay mo, hindi, di ba? Depende kung ano yung tono mo. Pero Oo, yung yabang, no? oo, Pero yabang. ibang ano na yan, no? But, ayun, pagka sinabi ko na ako ay mabait, Oo. pero kung talaga naman mabait ako, Oo. hindi yun It mawawala maintains, sa akin, oo, yeah. oo. Pero Tita Shirley, subukan mong sabihin na humble ka. Oo. Once na sinabi mong humble, Parang nawala nawawala, oo, di ba? Oo. So, kaya daw po, yun yung isa sa pinakamahirap na virtue na, ayun nga, hindi syempre manggagaling yun kay St. John the Baptist, no? But tayo po na nakakaalam ng storya niya at ngayon nagninilay sa kaniyang mga, sa kaniyang buhay, ramdam natin yung kanyang kababaan loob. Oo. Diba? So, kaya mahirap natin i-practice yun. oo. Yan. Shirl, ako ba itutuloy na ba natin yung susunod na pagbasa Oo, or ituloy natin. yung pong sa Gospel ni John? Okay, from the Gospel of John chapter 1 verse 26, I baptize with water, but there is one among you whom you do not recognize, the one who is coming after me, whose sandal strap I am not worthy to untie. Ayan. Yes, sabi. Nga nang meki batwan. Maminyag ko king danum oneng libuta ju atin metong nga eyu akikilala. Yaing daratang kaybat ko at eku karapat dapat agyang kalag mo karintali darin sandalyas na. Yan ang humility sinasabi natin, di ba? Oo, di ba? Ramdam niya na meron siyang ginagawa, yes, pero tingin niya, kulang na kulang pa yun no? Parang ganun kalaki yung pagitan nila, no? Oo. Ganun niya gustong sumunod, di po ba? Oo, kaya nga nasabi niya yan dahil dumarami na yung
fans niya, di Opo, ba? yun. Marami na yung nagpapabinyag sa kanya. Oho. Kaya akala ng ibang tao, talagang siya na yun sinasabi nilang darating na Mesiya, di ba? Opo. Kaya sinasabi niya na hindi siya, may darating, nasa kasama na ninyo, nasa gitna na ninyo, at ni pag-alis ng sandalyas niya, hindi man ako karapat-dapat, sabi niya gano'n. Parang ano po ba yun? Reminder din po yun kasi po sa ating mga tao, no po? Oo. Tita Shirl, na parang kahit na nakakatanggap na tayo ng mga papuri, na uy, you're ganyan, positive, medyo ingat-ingat, no? Oo. Kasi baka mawala yung consistency mo Oo. sa iyong ginagawang kabutihan, sa iyong service, na ang pwede natin talagang tingnan ay yung ugali ni Saint John the Baptist, no? Oo. Na parang in spite of, yun nga, sabi nga po natin, marami na siyang fans, no? Oo, marami na siyang fans. Pero talaga nakatatak sa isip niya ni mag-antay ng sandals niya. Hindi siya karapat-dapat, 'di ba? So same thing, parang tayo, paano ba, Tita Shirl, paano ba matatatak sa utak natin na hindi dapat pumunta sa ulo natin ang ating mga kabutihang ginagawa? Yan ang problema kaya hindi ba sabi ng Panginoon Hesus, sabi niya, kung ano man ginagawa ng kanan kamay mo, huwag mo ipaalam sa kaliwang kamay mo, and the other way around, no? Opo. Kaso lalo na kung nakapalibot ka ng sip-sip, di ba? Opo. Talagang pinupuri ng walang katapusan. Opo. Yun ang nagiging problema. Mahirap talaga yung maging humble. Opo. Ano po ba yun? Yung Pero tipong, ay sorry po. Pero yun sinasabi nila, di ba? Sabi nga niya, si Juan, ganun siya, pinakamarangal na siya sa mundo. Opo. Dapat natin tandaan din yun na kahit na marangal tayo, kung ikukumpira natin yung sarili natin sa pinakamaliit sa langit, wala din tayong kapantay. So, dapat, walang kwenta yun So, yung ginagawa natin sa mundo, sige lang, okay lang, gawa mo lang yung dapat mong gawin. Manahimik ka na lang. Oo. Tuloy-tuloy lang na po. Ayun. Ayan. So, Oo. ayan. Tuloy lang, no? So, Nasa- po si Saint John the Baptist talaga ay parang ang daming virtues na pwede nyo makuha sa kanya, no ho? Marami tayong matututuhan. Pero lang Oo. hindi lang yung kababaan loob. At ayun, palagay ko po nakatulong din po, Tita Shirl, para ma-maintain niya yung kanyang kababaan loob doon sa yung mga isinusuot niya, no? Yung regular oo. niyang pagsasakripisyo, Oo. no, sa kanyang pang-araw-araw na buhay. Ito yung nagsistay sa kanya, ito yung nagpapaalala sa kanya to stay put. Parang nakatayo lang siya sa lupa, no? Oo. Yun. Yan ang tinatawag natin 24/7 na Ayan. sakripisyo. Biro mong yun. Siguro kung Mahirap ako kinakati akong ganun, wala na akong ginawa kundi Kundi mag-complain, ano ba ito? Di ba? Yung ganyan ako. Ayun. kagaw. Endless na kagaw. Yun, susunod natin yung third week. Okay. Oo. Ang nakafocus naman dito sa third week natin ng Advent ay tungkol kay Saint Joseph, yung foster father ni Jesus. Naku, yan pa isang pang pinagmanahan ni Jesus. Oo, no? Marami rin yung virtues. Nasa lahi niya, no? Opo. Talagang So, Piling-pili. So, babasahin na po ba Oo, natin yung basahin gospel? natin, Na po? Ito po ay galing sa gospel ni Mateo or Saint Matthew, chapter 1, verse 16. And Jacob, the father of Joseph, the husband of Mary, of whom Jesus was born, who is called Christ. Next is, Joseph was just a man. Then, when his mother... Oo. Yung dalawang reading sa Matthew, pinagtuglong nila, no? Opo. Matthew chapter 1 and verse 16, saka yung verse 19. First part ng verse 19. Sabi dito, Jacob, ya itatan ng Jose, aasawa ng Maria. I Maria, ya yung ima ng Jesus, ang mayayaos Kristo. At i Jose, ang maging asawa na metong yung banal at tao. Sabi niya.
Sabi niya, ano siya, naging, yung asawa ni Maria, tinatawag nun, Joseph. Pero kasi sa Hudyo kasi, pag sinabing asawa, not exactly na asawa na niyan talaga, di ba? Opo. Kasi doon, uso yung bata pa lang. Alam na nila kung sino yung future husband nila. Opo. Ano tawag na? Bestowed ba yun? Mhm. Kumbaga, si Maria, nung bata pa siya, alam na niya kung sino yung magiging asawa niya. At ang tawag sa kanila, mag-asawa. Pero hindi pa. Hindi pa sila Dito sa atin, yung engaged, di ba? engage. Oo. Kaya pinagkasundo. Pinagkasundo, Mhm, oo. mhm. Pero not exactly na nagsasama nila as mag-asawa. Hindi naman. Mhm. Pero So, parang maganda po yung pagkakabasa nyo, Tita Shirl. Kasi doon sa binasa nyo, talagang binigyan po ng emphasis na si Saint Joseph ay banal Na tao. na tao. Oo. Opo. He was a just man, sabi niya. Mhm. Kasi yung betrothed siya. Betrothed siya kasi kay Saint Joseph. Pero hindi pa man sila kasal, hindi pa man sila kasi nagsasama. Nakita na buntis na siya. Mhm, mhm. Ayaw naman niyang siraan siya, di ba? Di ba may rule sila sa mga Hudyo na kapag ang isang babae na wala pang asawa, although mo sinasabi niya may asawa siya, no? Aha. At nabuntis ka, kumbaga nabuntis ka sa pagkadalaga, binabato lang naman yan hanggang mamatay ka. So, na-imagine nyo kung hindi naging banal na tao si Saint Oo. Joseph at sasabihin niya, ay, Ba't ko siya pakakasalan, di ba? parang hindi ko yata problema yun, no? Oo. Di ba? Pero yun nga po, siguro nga po, dahil nga po, dahil banal, Oo, banal no? siya. Just siya, ang tinatawag na just man siya. Kaya ganun. Na, Ano po yun parang dito po ba yung yun. Opo, may babasahin pa po pala tayo. Oo. Doon nakalagay yun. Yung kakausapin siya ng anghel. Ano po? Oo. Yan. Yung susunod. Susunod po. Yan. Dito po from Matthew, Gospel of Matthew, chapter 1, verse 18. When his mother Mary was betrothed to Joseph, but before they lived together, she was found with child through the Holy Spirit. Oo. Anti kaniti impangabait ng Hesukristo. I Mariang imano at i Jose atin lang pami tagwanan kasal. Bayura ikwang mi kasal, mayakit king Maria mabuktot ni. Iti milyari king upaya ning banal a espiritu. Ayun. Dito kasi nauna yun annunciation, di ba? Opo, annunciation. Oo. Oho. Kaysa doon sa nalaman ni Jose na buntis na siya. Mhm. So yung kwentong yun, doon umikot na betrothed na siya, pero hindi pa sila nagsama, nabuntis siya dahil doon sa Holy Spirit, dahil doon sa pinuntahan na nga siya ng Anghel Gabriel at sinabi na siya napili na magiging ina ni Jesus sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos, di ba? Opo. So, kaya tuloy natin yung Ayan. pagbasa. Ayan, tuloy po natin siya from Matthew chapter 1 verse 20. The angel of the Lord appeared to him in a dream and said, Joseph, son of David, do not fear to take Mary your wife, for that which is conceived in her is of the Holy Spirit. And from verse 24, when Joseph woke from his sleep, he did as the angel of the Lord commanded him. And obedience Obedience siya. and wisdom. Sabi niya, inyang migising ye Jose, ti parana ing inutos na ning anghel ning Ginoo, pe pakasalanay i Maria. Very, obedience. Mhm. Kaya kung maririnig mo yung litany ni Saint Joseph, Opo. lahat ng virtues nandun, kasama yan, obedience siya. Okay. Oo. Kayo po ba ay talagang may pamimintuho o may devotion din po kay Saint Joseph, Tita Shirl? Not exactly meron. Kaso, nag-ano kasi ako sa TV, sa EWTN, maririnig mo yung mga litany niya. Oo. Sa mga devotions po. Sa mga natin. devotions Opo. niya. Mhm. Sis. So,
Sorry. So kung tutuusin mo, itong kwentong maririnig natin sa gospel doon sa third week, halos patungkol kay Saint Joseph. No? Ang daming beses na babanggit ang pangalan ni Jose, pero never mo siya narinig nagsalita. Apo. Diba? Tahimik lang siya. Puro siya gawa. Wala siyang ngawa. Diba? Sabi niya, puro na lang ngawa. Tayo kasi puro ngawa, walang gawa. Badigtad siya. Mas madami sa atin yung... Oo, no? Mas madami sa atin yung kung ano-ano yung sinasabi, kung ano-ano reklamo, no? Siya, basta kung ano yung sinabi ng anghel sa kanya, kung anong inutos, sige, susundin lang niya. Pati kasama nun, ihakot niya yung pamilya niya, dalhin niya sa Ehipto, no? Para lang na ma-save niya sa kapahamakan niya ng anak. Opo. Lahat ginagawa niya. So yung kay Saint Joseph po, talagang practice niya yung 2 tainga at isa lang ang bibig. So mas more on he listened to the Holy Spirit, to the prompting of the Holy Spirit, tapos medyo close yung kanya, no? At action siya. No? Ayan, kaya hindi katakataka na lumaki si Jesus na meron talagang napakataas na siyempre yung faith na yun ang gusto natin dahil yung kanyang kahit na divine siya, yung kanyang pagiging tao. Wala siyang makukuha ng na negative from Mama Mary and Saint Joseph kasi ang ganda siyang pinalaki ng kanyang foster father. Kaya lumaki rin siyang masunurin, di ba? Nakasulat din. Tuloy natin yun sa fourth week. Fourth week, ayan. So, ang fourth week naman po ay naka-focus kay Mama Mary, Mother of God. Naku po, ayan. Ito naman po is more on from the Gospel of Saint Luke. So, yung pong una, chapter 1, verse 28, Hail, full of grace, the Lord is with you. Then, on verse 30, chapter 1, Apo, verse 28, Apo. Sabi niya, di natangya kang Maria ing anghel at ngana, ing kapayapan manatili keka, ing ginu at yukeka at binindisyonan na kang emunano. Ing ginu at yukeka. Saan natin naririnig kasi yan? Diba? Ito yung ating dinarasal. Oo, dinarasal diba? Sa ating pag nag-rosaryo, diba? Na isa sa paborito ng mga Katoliko po yan, Tita Cheryl. Di po ba? Isa sa mga memorize natin mga dasal. Yun po. At ang maganda, hindi naman ho siya, ang sabi nga po, hindi naman yun talagang dinudyos natin si Maria, no? Kundi parang ito lang yung dito natin siya kinuha di ba? Sa Gospel ni Saint Luke. Ayaw lang aminin ng ibang sekta na hindi natin nilikha ang dasal na Hail Mary. At least yung Our Father, talagang alam nilang kuha sa Biblia, pero sinasabi nila, nilikha lang natin yung Hail Mary. Dito natin napatunayan na hindi yan nilikha. Opo. Dahil yan ay sinalita ng Anghel Gabriel kay Maria nung i-announce niya na siya ang magiging ina. Kumbaga, hindi man niya binanggit yun pangalan ni Maria. Ang tawag sa kanya ay full of grace. Di ba, pagkausap mo isang tao, unang tatawag mo yung pangalan niya. Opo. Ang pangalan ni Maria, pinalitan niya full of grace ang tawag niya kay Maria. Yes, siya, ha? Sabi niya, the Lord is with you. Opo, yung kaya talagang kung grasya ang kailangan, ang pag-uusapan ay grasya, marami po pala nun si Mama Mary, no? Kasi ayun niya, ang tawag sa kanya ay full of grace. No? At ayun po, ito susunod na po ba natin yung susunod na verse, Tita Cheryl? Isunod mo. Ayan. From Gospel of Luke, chapter 1, verse 30, Behold, you will conceive in your womb and bear a son, and you shall name him Jesus. Sabi niya, Opo. Ngananing anghel, Maria, eka mitatakutan, uling meging malam yalub,
ka kayong Diyos, sabi niya. Oo. Okay. May lamnan ka at ibait may imetong anak alalaki at pamalagyuan meng Jesus. So actually ito, verse 31, verse 30 hanggang 31, sabi niya. So kung dito, yun ang katuglong din nung second part ng first paragraph ng Hail Mary, di ba? Opo. Oh, blessed are you, pero doon, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Doon nababangkit yung pangalan ni Jesus. Although yun part na yun more on sa sinabi ni Elizabeth, di ba? Oo, pero doon nakuha yung pangalan ni Jesus. Talagang ang anghel ang nagbigay doon sa pangalan na yun. Yun din ang dito rin binasa yung dasal na di ba? Yun Angelus. So dalawang dasal ang kinuhan, ang nagawa doon sa pagbati. Annunciation. Yun sa Annunciation nakagawa tayo ng isang dasal na tinatawag natin Hail Mary. At yun ikalawa yung tinatawag natin Angelus. Dito yung kwento, halos nakuha, no? Opo. Oo. And then yung kasunod, yung pong yung sagot ni Mama Mary, yung pangtatlo. Yan. Sabi po niya, Behold, I am the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Oo. Ayan. Nganang Maria, talasuyo na kuning Ginoo, marapat na kanakuan ti mo ing sinabi mo, at likwan na nining anghel. Yun. Dito lumalabas kung gaano din ka obedient si Maria, Opo, di ba? kaya nga po nangiti ako kanina kasi mukhang kailangan na naman natin banggitin yung salitang obedience. Oo. Lahat na lang. Tayo kahit na sinabi mo na, kung saan inuutos na tayo tatanong, bakit? Bakit ako? Di ba? Ang dami natin reklamo pa. At least dito makikita natin na talagang yung pag-obedience natin sa Diyos sinusunod. Kaya si Mama Mary, siya ang sinasabi nilang pinakamagandang modelo kung paano ang maging isang Kristiyano. Opo. Talaga naman po, ako po yes na yes dyan. Kaya ho nahihirapan ho ako dito sa aming organization Kasi ang pangalan po ng organisasyon namin, di ba, may Mary din. Kaya Legion parang of medyo, Mary. kaya medyo may expectation yata, Tita Shirley, nakakatakot. Mahirap. Ay, oo. Mag-break muna tayo. Sige po, Bago sure. natin tapos. There's one more gift I'd ask of you, Lord. It would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Your people have grown weary of living in confusion. When will we realize that neither heaven is at peace? When we live not in peace, if there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter, all around, all around. Grant me serenity within, for the confusions around are mere reflections of what's within me. If there's one more gift I'd ask of you, Lord, it would be peace here on earth, as gentle as your children's laughter,
as your children's laughter all around. There's one more gift I'd ask of you, Lord. Ang radyo ng Archdiocese ng San Fernando, Pampanga, Bright FM 91.9, malugod niyang magkiabig ang selebrasyon ng aldoning ordinasyon sacerdotal, Father Joel Gamboa, yaning kadong 24 aldoning Nobyembre. Masaya at masaplalang aldo ning ordinasyon Kika Dir Amo. Ini ingkeray mulating talasuyo, Monsignor Pasiano Aniceto, Arsobispo Emerito. Magbalik po yung Kwentuhan Katoliko kening 91.9 Bright FM. Ayan, May pero gusto kang yes, Tita batiin? Shirley, hindi pwedeng hindi ito sabihin. Mm-hmm. Naku, baka po baka magugutom. lago tayo. Opo, kasi ganito po, nagbe-birthday po or nagse-celebrate palang birthday ngayon ang mother ni Sarah. Kilala niyo naman si Sarah. At I'm sure pati yung nakikinig sa atin. Kilala. Naririnig yung pangalan Madalas na siya Sarah nandito, sa Brighton, no? Birthday ng kanyang mami na si Mami Zen. Lugto. Happy birthday, Happy birthday po. Mami. Ayan. Oh, ituloy natin. Sige po. Yun, Luke chapter 1, verse 42. Okay, basahin po natin. It's, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus." Si Santa Isabel ang nagsabi nito, si Elizabeth. Migsalita yung masikan nga na, mapalad ka rin sablang babay. Mapalad siya ing anak na mi bait ka, sabi niya. O ito, sounds familiar din siya, Yes, di ba? opo. Part pa rin siya ng Hail Mary. Opo. Although maririnig din natin ito sa ibang part ng gospel, doon sa nung hinahanap nila si Jesus, di ba? Nung yun isang nakikinig na narinig na nandyan yung nanay mo, sabi nila kay Jesus. Yan din ang sinabi nila. At yung kasunod, Ayan. "Behold, a virgin shall conceive and bear a son, and his name shall be called Emmanuel, which means God with us." naku, Ituloy ko na po ba ito dun yung- sa dulo? ha? Itutuloy ko na po, parang malayo po to, Tita Shirl. So, babasahin niyo muna po siguro sa Kapampangan. Oo, basahin ko na Ano muna. po? Sabi niya, "Inginu mismo munyayang meto nga tanda para kaya kayo. Muktut siya ing meto nga kayanakan na babae. At mga nakyang meto nga lalaki at ing maging lagyo na Emmanuel." Ano? Ang gustong sabihin ng Emmanuel ay God with us. Yes, Diba? opo. So, yung pagdalaw, Tita Shirl, yung pagdalaw niya kay Saint Elizabeth, ano yun may dating din talaga yun no? Kasi, again, ito na naman yung virtue, di ba? Oo. Parang ikaw yung nanay ng kataas-taasan, and yet bibisita ka doon sa pinsan mo. Oo. Ano daw po yun medyo may kalayuan yun. Oo. Ala pa naman jeep noon, o wala namang taxi noon, no? Pero nilakad lang daw po yun ni Mama Mary, no? So, Although, ang alam natin kaagad siyang pumunta, no? opo. Pero sa mga drawing na nakikita natin, isinakay naman siya sa kamelo ni ni Joseph. Saint Joseph, ayan Oo. po. Oho. Pero malhabang biyahe pa din daw po yun. Ay, oo. Opo, yun. At ganun yung kanyang virtues at ganun din na-acknowledge ng nanay ni Saint John the Baptist, no? Oo. Ang kanyang grasya, di ba? Yung kaya sinabi niya na, "Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb." Oo. So, talagang padating na talaga, no po? Itong Oo. Advent na to. Ang galing po, Tita Shirla, mas na-appreciate ko po ngayon, nung inisa-isa niyo po talaga ang ating, ito po mga pagbasa bago dumating talaga yung Christmas, no? Paghahanda
talaga, no? Oo. Ang mga pinakilala ay yun nga, yung mga characters na, although hindi pa po mga characters na hindi pa naman tayo tapos. Actually, Oo. ito po, meron pa ho. Kaya yun propesya ni Isaiah, Mhm. Isaiah, na isang birhen, yun magdadalang tao, doon tumugma kay Maria, yung Opo. kwento ni Maria, Mhm. di ba? Kaya doon, yung buong propesya ni Isaiah, doon tumutugma na si Jesus nga yung tinutukoy niya. Oo. Ang nakakalungkot lang yung mga Hudyo mismo hindi naniwala, di ba? Opo. Sayang. Yung kasunod niya Luke 1, chapter 1, verse 46. My soul magnifies the Lord and my spirit rejoices in God my Savior. Nga ng Maria, in puso ko pupuryaning Ginoo. Magsayayeng kaladwa ko, uli in Diyos akakong talapagligtas. Oo. Dito, sinasabing, yun din ang inadmit din ni Maria na kahit na siya talagang ginawa siya ng Diyos na full of grace, kailangan pa rin niya ng tagapagligtas. Yes po. At ang Diyos nga ang kanyang tagapagligtas. Pag amin na siya ay under sa Diyos, no? Kaya yung sinasabi nila, yung ginagawa natin kay pagpuri kay Maria, pagbigay-pugay kay Maria, ginagawa natin siyang Diyos, hindi. Mhm. Ano lang yon, isang mas mataas na pagpugay kaysa sa mga santo. Apo. Oo. At yun huli? Ang huli, yung pong sa Revelation, Oo. chapter 12, verse 1, a great sign appeared in the sky, a woman clothed with the sun, with the moon under her feet, and on her head a crown of 12 stars. Oo. Ito yung reading tuwing piyesta ni Our Lady of Guadalupe. Mhm. Sabi niya. At ito rin yung ginagamit ko minsan na scriptural reading doon sa Glorious Mystery, yun. Opo. Fifth Glorious Mystery, Mhm. Queenship of Mary, Opo, di ba? Coronation. Opo. Kanita lintoya king banua, imeto nga makapagmulalang tanda. Metong yung babaeng makaimalan king aldo, at makatuklo babo ning bulan. At atin yang 12 batuin, ing koronang atyu king buntok na. Yun ang parati natin nakikita sa mga imahen ng Birhen Maria. Mhm. Yung corona niya, yung halo niya, meron Opo. 12 12 stars. stars. Oo. Ako, sayang. Sarap pa sanang pag-usapan yung 12 stars. Kaya lang po, Tita Shirl. Oo. Oras na. Oras na nga. Dapat natin magpaalam. Pero bago yun, Opo. magdasal muna tayo. Opo. Kaya lagyo ng Igpa at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos, malugod ming Igpa, miras na naman po yung oras ng kaya kaming kapamunan. Papasyag ming tulami, kaniting oras, apig kalub pamikatago na misabi-sabi, mipapagkwento, at miragdagabeluan dikil king kaya kaming kasalpantayanan katoliko. Bentisyonan mo kaming ansana, lalo na detang kaya kaming akakwentuhan. At yu karing karelang pi bale-bale, pipagobran, o nung nulaman karing ngening. Parati lasanang maging masaya, pauli na naman ding pamanatili mo karing karelang puso. Ipagkalub mo sana karelay maya pakalusugan ng pamikakatawan at kaladwa, at layon ilawot mo la kinanong man kapahamakan. Nung sakaling atin laman karamdaman, o daralan lang kasakitan, o nanong man mabayat akabilyan, pakayanan mo sana yung karelang kapilubluban, at paramdam mo karela yung kaya kang lugod at lunos. Iya pagmingan kaya kaiti king lagyo ng Yesu Kristong kaya kaming Ginoo, magari kayabe mo at ning banal espiritu, manggaman king ngalanganga. Amen. Virgen de los Remedios, Panalangin. Santo Cristo del Perdón, Pakaluluwan mo kami. king lagyo ng Igpa at ning Anak at ning Espiritu Santo. Amen. Amen. Okay. So, talagang wala na talagang oras. Magpapaalam na po kami ngayon. Siguro po,
Sa susunod, makakasama niyo na po si Tita Karen. Pero ngayon po, magpapaalam po ako si Tita Doris, kasama ng aking magandang kakasama na si King lagyo na po ng Commission on Catechesis ng Archdiocese of San Fernando. Yapin po ini ang Kwentuhan Katoliko ng 91.9 Bright FM in Kakatam Archdiocesan Radio Station. Ako po Shirley, pasalamat king pamanantabe you. God bless you and keep you. Thank you. Hallelujah.